Sabi dito sa post ni Jose Maria Almoradi Carpena, have you ever been hated or discriminated? Joke lang. Seryoso na. Have you even considered that you're not even inviting anything and just showing how confident or beautiful they are? Now, ito yung hindi madalas pinag-uusapan dito sa topic na to. Bakit sa tuwing nagsusuot sila ng sexy, they feel confident or they feel beautiful? Another side of the topic. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. O diba, ang weird naman nun. Nagsuot kang maiksi, nagsuot ka ng kita cleavage, kita mga balat mo. Tapos, pag ginagawa mo yun, tumataas yung confidence mo. Tumataas yung pagtingin mo sa sarili mo, yung ganda levels mo, so on and so forth. Bakit? Ano bang nangyayari pag nagsusuot ka ng ganon? Well, unang-una, yung atensyon ng public na sa'yo. Diba? Yung pagtingin nila, hinahabol ka ng tingin, tinitignan ka, tinititigan ka, dahil they are attracted to you. Diba? Attracted sila saan? Pwede mo bang sabihin na, uy, attracted ako sa boses mo, ang ganda mo kasi. Ganda! Uy, attracted ako sa iyo, ang talino mo kasi. Uy, attracted ako sa iyo kasi, yung balat mo, ang galing kumanta eh. Ganon. So, they are attracted to you based on the physical qualities that they see without interacting with you. Kasi yun naman talaga yung unang bubuhat sa kanila, yung Mount Ararat. Tsaka yung pagiging white sand. O, diba? So, yan yung mga qualities na attracted yung mga Pilipino, lalo na sa ganda. Gusto ng Pilipino maputi. Kaya nga nauso yung glutathione, di ba? Gusto ng Pilipino yung malaki, yung Mount Ararat. So, with that, you are going to be liked not for your intellect, not for your vocal prowess, not for your other characters, but on your sexually attractive characteristics. Ganda, primarily. Now, doon sa pagiging maganda mo, of course, nalaman mo, it comes with perks. Hinahabol ako ng mga lalaki, di ba? Nagpapapansin sa akin yung mga lalaki. Binibigyan ako ng gift. Pag ginawa ko daw to, pati pera, bibigyan ako. Pag eto ginawa ko, kotse, minsan condominium. O di ba? Nakikita nila or nakukuha nila yung perks na yon because they are beautiful and they are sexy. Not because, again, they are intellectually good or matalino. They are good at sports. They are good at singing, arts, so on and so forth. No, wag tayong maglokohan. Nakukuha nila yun because of their sexual attractiveness. Now, sa pagiging sexually attractive mo, of course, andyan na yung pangarap mo na maka-attract ng AFAM, maka-attract ng CEO na OPA, yung mga pinapanood natin sa mga Korean novela, mga drama, di ba? Mga Christian Grey, ganon, yun yung pinapangarap nating ma-attract. Pero nakalimutan natin that in public, there are all sorts of people. Di ba? If there are all sorts of people and all of those people are attracted to you sexually, what are the chances na maka-attract ka ng isang utak or tao na may utak kriminal? Pwede mo bang sabihin, hindi, ito lang gusto ko yung fairy tale moments lang ng pagiging sexually attractive yung gusto ko? No. Truth is not like that. Hindi mo pwedeng kunin lang yung mga parts na gusto mo at iiwan mo yung mga parts na ayaw mo. That's delusion. You are deluded that yung perks na nakukuha nyo, wala siyang kapalit. Wala siyang equivalent exchange. But, of course,
it is not without yung ganong klaseng danger. Because darating at darating sa point sa pagpapaseksi nyo or pag-attract nyo ng mga tao sexually in public, there will come a time that a person who has a criminal mind will do something bad to you. Ranging sa pinakamaliit, pag-sit-sit, hanggang sa pinakamalaki, which is saktan kayo, so on and so forth. Now, tama ba o mali yun? Of course, it's always going to be wrong. Mali yung gagawin ng kriminal sa inyo. But the problem with that is, nagawan na kayo ng krimen. 'Di ba? Ngayon, kung gusto nyo silang habulin para maparusahan sila, of course, walang pipigil sa inyo. But are you ready to undergo doon sa ganong klaseng ka-tedious process para lang masatisfy nyo yung mga ego nyo at para lang makuha nyo yung confidence at pagiging maganda na sinasabi nyo? If yes, by all means, do so. But of course, huwag kayong magrereklamo in public about the consequences of your choices. Gets nyo? Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.